Maligayang pagbabalik kapatid. It's kapatid Alvin is here. Welcome muli sa ating channel kung saan binibigyan natin ng linaw ang mga usaping madalas pinag-aawayan sa social media. Pero, teka, napansin niyo ba? Yung mga dating PBBM vloggers na todo suporta noong eleksyon. Bakit? Parang ngayon, mas pabor na sila kay Duterte. At minsan pa nga, parang DDS trolls na ang dating nila. Ano nga ba ang nangyayari? Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Alam kong hindi madali ang magiging isang supporter ng kahit sinong politiko. Kapag binigay mo ang tiwala mo, parang gusto mong maniwalang hindi ka magkakamali sa pinili mo, hindi nga ba? Pero minsan, tanggapin natin ang katotohanan na may mga bagay talaga na hindi naaayon sa expectations natin. Ganyan ang nangyari ngayon sa pagitan ng PBBM loyalist at DDS vloggers. Oh boy! Noong eleksyon, nagkaisa sila para sa unity. Pero ngayong nasa pwesto na si Pangulong Bongbong Marcos, bakit parang may tensyon na sa pagitan nila? Alamin natin ang 5 dahilan kung bakit bumabaliktad ang ilan mula sa PBBM patungong DDS. Number 1. Pagkakaiba ng leadership style. Unang rason, ibang-iba ang estilo ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung si Duterte, kilala sa prangkahan, matapang at walang takot sa kontrobersya. At si Pangulong Bongbong Marcos naman ay mas maingat at mas formal sa approach niya. Ang tanong, masyado bang malambot para sa DDS vloggers ang ganitong estilo? Oh boy! Gusto mo mag-comment kapatid? Sige nga, nang malaman namin ang inyong mga opinion. Maraming salamat. Saan ka nakakita dito ng gobyerno na ang trafficking ng drugs is being controlled inside the Bilibid prison? Sa atin. At parang sampal yan ng ilang beses. And how it came about into being is really, well, I would have said in neglect. How can it happen na kung mag-inspection ka sa Bilibid, you have to ask permission from the idiots inside? Isang magandang halimbawa nito ay ang isyu sa West Philippine Sea. Kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte may mga matitigas na salita laban sa Western powers, si Pangulong Bongbong Marcos naman ay tila mas maingat at mas diplomatic ang kanyang mga hakbang. At para sa mga DDS, mukhang hindi ito tugma sa inaasahan nila sa isang leader. Number 2. Pagkabigo. Alam ko marami sa inyo ang umaasa ng malaki sa unity. Kaya't ang pangalawang dahilan ay ang pagkabigo ng ilang supporters. Inaasahan nila na magiging seamless ang partnership ng Marcos at Duterte camps. Pero hindi ganoon ang nangyari. Halimbawa, ang Maharlika Investment Fund. Maraming nagtatanong, talaga bang para ito sa ikabubuti ng bansa? Dagdag pa ang mataas na presyo ng bilihin. Naramdam ng lahat, mula sa bigas hanggang sa kuryente. Kapag hindi natutugunan ang mga pangangailangan ng tao, naturalismo. Natural lang na mawalan ng tiwala ang iba. Number 3. Oportunismo at audience shift. Ang ikatlong dahilan, oportunismo. Aminin natin, may mga vloggers na ang pangunahing goal ay hindi lang makapagbigay ng opinion, kundi magkapera rin mula sa kanilang content. Oh boy! At paano ba kumikita ang vloggers? Sa views, likes at shares. Kaya
kapag bumaliktad ang isang PBBM vlogger at naging kritikal, mas nagiging controversial ang content nila. At yun ang nagbibigay ng mas maraming views. Siyempre, maraming DDS ang loyal pa rin kay Duterte. Kaya kapag ang isang vlogger ay nagsimulang sumabay sa tono nila, automatic na dumadami ang audience nila. Kontrobersya ang puhunan. Number 4. Troll wars at disinformation. Huwag din nating kalimutan ang social media trolls. Sa panahon ngayon, ang social media ay battlefield ng narratives. Posible ring may mga gumagalaw sa likod para pag-awayin ang DDS at PBBM camps para masumina ang kanilang mga supporters. Kapatid, tinatawag itong divide and conquer strategy. Ang tanong kapatid, sino ang nakikinabang dito? Ito ba'y para pahinain ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? O isang pakulo lang na mga gustong magulo ang political landscape? Number 5. Personal take and reflection. Mga mahal kong kapatid, sa personal kong opinion, ang ganitong alitan na isang paalala sa atin na walang permanenteng alyansa sa politika. Lahat ay nakadepende sa interes ng bawat grupo. Pero tayo mga kapatid, dapat maging matalino tayo. Ang trabaho natin ay hindi mag-away-away, kundi siguraduhin accountable ang mga leader natin, PBBM man o Duterte. Walang makakatalo sa akin sa tibay ng puso ko. Hindi si Bongbong Marcos nakipag-usap sa mga grupo na gustong ipabagsak ang gobyerno. Yan, si Bongbong Marcos, iboto nyo. Kaya kayo, oo kapatid, ikaw na nga, ano ang masasabi niyo? Sumasang-ayon ba kayo na may pagkakawatak-watak na sa pagitan ng PBBM at DDS camps? Ano sa tingin niyo ang solusyon para rito? I-comment nyo yan kapatid sa ibaba at yan ang aming babasahin. At syempre kapatid, huwag kalimutang i-like ang video, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang diskusyon tungkol sa mahahalagang isyu. Maraming salamat po.